Magandang araw sa lahat at ngayon ay may panibagong paksa ang ating pag-aaralan. Ito ay ukol sa layon ng komunikasyon. So, mayroon tayong mga batayan sa pagpili ng kapeng ating iinumin. Kasi mayroon tayong rason o mayroon tayong dahilan kung bakit ito yung ating pinipili. So sana sa bawat pahayag na ating naririnig ay dapat tukuyin natin kung ano yung intensyon ng isang tao kung bakit niya yun nasabi. Mayroon ditong mga iba't ibang personalidad na may iba't ibang intensyon sa kanilang mga sinasabi online na nakikita natin sa social media, katulad sa Facebook, sa X, at sa iba pang social media. Ito ay si Josh Mojica na nagbibigay ng inspirasyon. Kumbaga yung kanyang layunin ay manghikayat sa mga tao na huwag maging tamad. Ito naman si Donald Trump na nagbibigay, kumbaga yung kanyang intensyon ay magbigay ng kaalaman sa kanyang nasasakupan, mga Amerikano. Ito naman si Joy Mendoza ay magbigay ng inspirasyon sa mga kababaihan. Si Mika Salamanca naman ay sumali siya sa PBB sapagkat gusto niyang baguhin yung intention niya, gusto niyang baguhin yung pananaw ng mga tao sa kanya. So ano bang ibig sabihin ng layon? Ang ibig sabihin nito ay mga intention sa komunikasyon. So narito ang mga ilang intention sa komunikasyon. Una ay magbigay ng impormasyon, to inform. Katulad ng guro na nagtuturo sa klase, nagbibigay ng impormasyon. Pangalawa ay humiling o mag-request na mayroon kang gustong kuhanin na isang bagay, katulad ng paghingi ng pera kasi may proyekto, ginamit mo ang komunikasyon o yung intention mo ay para humiling. Pangatlo ay manghikayat. Ibig sabihin, mayroon kang isang tao na gustong pumabor sa iyo, gusto mong hikayatin na maniwala sa iyong, halimbawa ito yung iboboto mong politiko, nagbibigay ka ng mga ebidensya na ito dapat ang botohin, yan ay manghikayat. Pang-apat ay ipabot ang damdamin. Gusto mong sabihin na ikaw ay galit, gusto mong sabihin na ikaw ay natutuwa sa isang tao, gusto mong sabihin na nagugustuhan mo ng isang tao, ang intention mo ay ipaabot ang damdamin. At panghuli ay magpanatili o magpatibay ng relasyon, to build or maintain relationships. So halimbawa nito ay ang pakikipag-usap ni Marcos kay Donald Trump nung pumunta siya ng Amerika ay para mapanatili ang ating relasyon. Susunod naman ay punta tayo sa isang pahayag. Ay, sobrang nakatulong iyon. Maaring ang pahayag na ito ay nagpapasalamat. Ibig sabihin, yung intention niya ay siya ay nagpapasalamat sa isang tao. Maaari din naman na siya ay sarkastiko yung kanyang tono, no? Na ibig sabihin na pabaliktad na yung isang tao na imbes na nakatulong, mas lumala pa yung problema dahil sa kanya, no? Parang sinabi, ay, sobra kang nakatulong, no? Kumbaga, yan yung dalawang mukha ng pahayag na ito. Susunod ay punta tayo sa konsiderasyon sa pagsusuri ng layon. So ito yung titingnan natin bago natin i-analyze yung isang intensyon. Una, pagpili ng salita. Ano ba yung mga salitang ginagamit ng isang tao? Diyan natin malalaman yung kanyang intensyon, no? Kung gumagamit ba siya ng mga bastos na salita, gumagamit ba siya ng mga magagalang na salita. Pangalawa, yung kanyang tono, paano niya na-deliver, no, ang kanyang mga pahayag. Pangatlo is the context or konteksto, no? Or ano yung kwento, ano yung storya bago niya nasabi ang ganung mga statement. Pang-apat ay tagapakinig, no? Sino ang kanyang kinakausap. At panglima naman ay ang medium. Kumbaga, kahit ito ba gumamit ba siya ng telepono sa pakikipag-usap or gumamit ba siya ng wikang Ingles o Filipino, ano yung medium na kanyang ginamit. So yan yung mga konsiderasyon natin bago tayo i-analyze, bago natin suriin ang kanyang intention. Susunod ay punta tayo sa nakaka-impluwensya sa intention natin lalo na sa digital world, no? Ano ba yung nakakaapekto sa ating, kung
madali niyang naunawaan yung ating intensyon o hindi niya masyadong naunawaan yung ating intensyon, ano yung mga nakaka-impluwensya doon? Una ay paggamit ng malalaking titik, no, sa pagmensahe. Pangalawa, paggamit ng emoji. Pangatlo, sobrang ikli ng kanyang feedback o reply or sobrang haba ng kanyang reply. Pang-apat, hindi paggamit ng bantas o paggamit ng bantas. Panglima ay yung katagalan sa pag-reply sa isang message. Bilang kabuuan, mahalaga ang pagsusuri ng layon sa komunikasyon dahil pinalalalim nito ang pag-unawa sa tunay na nais iparating, naging maingat, magalang at naaayon sa layunin ng palitan. Nagpapatatag ito ng relasyong sosyal. So, maaari ninyong basahin itong huling paalam ni Dr. Jose Rizal at maaari ninyong i-comment sa baba kung ano kaya yung intensyon ni Jose Rizal sa kanyang isinulat na akda. Sobrang haba nito. So, binubuo ito ng mahigit 10 yata na sakno. So, marami siya. Mahaba. At kung mayroon kayong mga katanungan sa klase na ito, ay maaari nyo lang i-komento sa baba. Maraming salamat.